welcome back to our channel, Rosana Elias. Pasensya na kung naka-lipstick man ako. Kasi naghihintay ako ng interview ko sa Bombo Radio Bigan. O, diba? Yesterday is Dagupan and now is Radio Bombo Bigan. Hi! Hello sa mga taga-Bigan! Please subscribe to my YouTube channel, to my daily experience here in Village of Pakistan, sa kabundukan ng Pakistan. Thank you guys for watching sa interview ng Radyo Bombo Dagupan and Radyo Bombo Bigan. Thank you, naging suki na tayo doon. So, for this topic is about doon sa arranged marriage ni Bilal. Kasi si Bilal ngayon, parang wala na siyang ganang mag-school. Almost nag-a-absent na siya kasi nawawalan siya ng gana kasi almost yung mga uncle niya, yung mga kababata niya na pinsan niya, almost meron ng asawa at saka almost ang asawa is taga-abroad, taga-England din. So, London talaga. Hello sa mga ni Bilal, cousin, pinsan sa Birmingham, Manchester, and London, England. And ano pa ba yung iba? Fox? Ano pa ba yung iba? Birmingham, Manchester, Fox. Marami yan sila, basta iba-iba ang lugar nila. So, hello na lang sa inyong lahat. If you're watching from England, sa aking mga neighborhood here, thank you. Merong iba pag umuwi dito, pinapersonal akong pinuntahan dito sa bahay. Tsaka sinabi nila, hello, I'm watching your videos. Sabi ko, thank you. And hello to all viewers from England. Salamat sa inyong support. To all the support. Thank you. So, for this topic is about kay Bilal. So, si Bilal is very interested na siya mag-asawa, kumbaga. Mag-drive na siya ng sasakyan, sabi niya, walang uupo sa tabi ko ha, sa harapan, kasi para lang yan sa asawa ko. O, ganun ang words ni Bilal. So, hindi niya alam na ang asawa is napakahirap. Basta, ang sa kanya lang is yung mabigkas lang niya yung words, but thinking inside, wala, hindi na naisip yun. Ano lang sa kanya, parang words of mouth, baga, para may masabi lang siya. Sabihin niya yung mga auntie niya or mga pinsan niya, walang uupo sa tabi ko kasi reserve yan para sa aking asawa. O, ganun na siya. So, sa ngayon is, he is very interested to go there in England. So, kung saan nandoon yung mga cousins niya, andoon yung mga relatives nila. So, kasi, last month, kakaalis lang ng dalawang dalawang uncle niya umalis na, which is, yun yung friend niya dito. So, ngayon, nawala na siya ng friend dito. So, isang friend niya dito na cousin is may asawa na rin. So, taga dito yung asawa. So, which is, nag-iisa na lang talaga siya dito sa bahay. Wala na siyang ka-close, kakwentuhan. So, mag-a-absent siya. Pupunta siya doon sa mga friend niya. Para lang doon mag-a-absent siya. So, kami naman dito sa bahay, yung auntie niya, lahat kami nagyayaw-yaw sa kanya. Siguro, naano na yung ulo niya. Minsan, nami-mental block na lang na siya nang dahil sa pagyayaw-yaw namin sa kanya. Hindi kami naging pabaya sa kanya, kagustuhan niya na pupunta siya sa England, mag-asawa siya, ganun. Kasi dito guys, pag hindi kayo mag-asawa, hindi kayo makaapak ng England. O kailangan kayo mag-asawa. So, I remember before, nga si Bilal is mga 14 years old. Now, si Bilal is 16 years old. So, I remember na sabi niya, ikakasal yung schoolmate ko, 14 years old. Ha? Ikasal siya? Napakabata pa naman. Ewan ko, sa atin, di ba? Hindi pa nga yung tuli sa atin. Hindi pa yun na circumcise sa atin sa Pilipinas. Yung iba na 14 years old. Meron nga iba, 15, hindi pa eh. So, sabi ko, sino na asawa? Sabi niya, cousin din niya, umuwi kasi from England. So, yun, in-arranged marriage na sila ng cousin niya. So, yun, malaki naman yung niya, yung classmate or schoolmate niya. Malaking katawan, kaya hindi halata na batang-bata. So, 14 years old, hindi namin alam kung ilang taon ang babae. So, yung lang ni Bilal schoolmates.
In this generation kasi dito sa bukid namin, pababa ng pababa ang papapakasal dito ngayon kasi ang hirap ng buhay. Doon sila nagbe-base. Kapag pinapakasalan yung anak nila ng taga-abroad, 100% na madala yung anak nila doon sa abroad, and that yung anak na nila ang magsusuporta dito sa Pakistan, na which is kung mahirap. Oo. Meron dito iba kasi, mabait dito yung iba kasi umuwi dito from England, and then nagpapakasal sila dito sa mga mahihirap. Kumbaga naaawa sila. Naaawa sila sa mga mahihirap. Hindi sila nagtitingin sa sa kung anong status ng buhay, kung anong forma ng mukha, kung anong ano. Dito sila bumabase sa puso at saka sa utak. Sabi nila, ay kawawa to, kailangan tulungan. So inaasawa nila, dinadala ang asawa sa England. So yun, tinutulungan ang pamilya dito. So yun na yung estado dito ngayon sa sa bukid namin. So meron naman dito yung iba, yung hindi pa nag-aasawa, yung mother talaga ang nagsisilik na maaasawa sa kanilang mga anak. So ganun dito mostly. So sa kami naman ni Elias, hindi kami nagbibis, ang anak namin ang pumipili, hindi kami, kasi subok na namin yung arranged marriage na yan. So what happened sa life ni Elias, diba? So yun, sabi ko kay Elias, wag tayo mangingialam sa future ng ating mga anak. Bahala na sila pumili sa kanilang partner in life for the future. Yun yung masasama nila hanggang buhay. Oo. Kaya ngayon, tudo kami kay Bilal na yaw-yaw, tudo talaga kami, sabi mula sa auntie niya, ilang sister-in-law ni Elias na, ano ba kayo mga magulang kayo, mga papa, ano ka ba Roxana, ganyan Elias, ganyan. Sabi ko, anong gagawin? Anong gagawin ko kung ayaw talaga pumasok? Hatawin ko ba ng dyan, yung mga malalaking kahoy dyan na pang sa apoy, hatawin ko. Sabi kong ganun. Alangan man sipa-sipain ko. Kung ayaw niyang pumasok, wag, kagustuhan niya yan. Basta tayo, nagsalita na tayo, sinabihan na natin siya lahat-lahat. After all, pag matanda na siya, doon magsisink in sa kanya na mali yung ginawa niya. So, sabi ko, so yun, dinadasal namin na hanggang talaga matapos yung 12 class niya. Kasi ngayon, 10 class pa lang siya eh. Parang pinaghihinaan na siya ng loob sa buhay niya. Kasi, yun ang pagpupunta ng abroad. Inaraw-araw ako, mama, bigyan mo akong pamasahe kasi pupunta ako doon, ganito, ganyan. Hindi mo ba alam? Ang pamasahe, 300, 400,000 ang pamasahe. Tapos, mag-student visa ka, may shoe money ba tayo, diba? Kailangan ng perang malaki. Kaya lang nakapunta yung uncle mo doon kasi tinutulungan yun sila ng mga uncle mo rin para makapunta doon, para magtrabaho sila. Oo, ang laki ng pera ng ginastos. Kasi sila, kumbaga, tulong ng tulong sila. Nagtulungan, sabi ko, maghintay ka, it's your turn. Makapunta ka rin doon, tutulungan ka rin nila. Hindi yung magkanda o gaga ka na ngayon punta ka. Mahaba pang panahon, Bilal, mag-aral ka muna, wala ka pa sa hustong edad. 18 years old ang legal na mag-travel. Hindi ka pa pwede, 16 ka pa, hintayin mo maging 2 years man lang, mag-aral ka ng mabuti. Sabi ko sa kanya. Alam niyo, kung hindi mo pa talaga yung kalampagin ko yung kwarto niya sa umaga, hindi yan tatayo. Talagang, ang ingay-ingay ko dito sa pagka-Bisaya ko talaga, andyan yung mga mura sa bunganga aga-aga para lang tumayo yung anak mo. Oo, tapos yung pinapagalitan mo is mas malaki pa sa'yo, matangkad pa sa'yo, 16 years old na. Tapos ganyan. Si Elias kasi, tahimik lang yan si Elias. Pag si Elias magsalita, kasama kamay na yan. Kaya sabi ko, pag ikaw mabugbog ng ama mo, iwan ko lang sa'yo, balik-balik yung buto mo. Sabi ko sa kanya, makinig ka sa akin. Hindi ka pa pwede ngayon. Kung pwede ka naman ngayon, ipadala ka bukas-bukas eh. Kasi yun ang gusto mo. Sabi ko sa kanya, hindi pa pwede yung edad mo. Underage ka pa lang, 18 years old, pwede na. Ngayon, hindi ka pa pwede. Mag-aral ka ng mabuti. So, hindi makinig. So, pray lang namin na papasok minsan. Sa isang linggo, may absent talaga yan siya sa isang linggo. 1, 2 ang absent sa isang linggo.
So, sabi ng mga sabi ng mga tao dito, sayang yung mga yung anak mo, si Bilal, at saka yung mga teacher din ni Bilal na tumatawag kay Ilyas, bakit nag-absent si Bilal? Huwag mo hayaan si Bilal mag-absent lagi kasi he's top of the class, sabi ng ganun. Saka sabi din ng mga tao dito na matalino ang anak nyo, matalino ang anak nito, ganyan. Ikilala ko sabi, yung vlogger na yan, si Bilal, ang anak niya, matalino sa school. So, tinatawagan talaga yan si Bilal sa mga teacher niya na ganito, wag ka mag-absent sa ganitong araw ha, kailangan ka ganito ganyan. So si Bilal sa school nila is may rule siya. I think he is a leader, kumbaga ganun. So sabi namin ni Ilyas, anong gagawin natin sa anak natin? Alangan naman bugbugin natin. So dahan-dahanin mo, wag mong sigawan. Kasi pag si Ilyas talaga magsalita, andyan na yung magsalita ka nga parang baka na talagang galit. Okay lang tayo yung mga babae, di ba? Kasi naiintindihan talaga tayong kahit galit tayo, pero at least may lambing. May lambing pa rin tayo kung kahit nagagalit tayo, kahit yung anak natin naiintindihan tayo. Pero pag once na ang father na kumilos, kasama na yung kamay, kasama na yung pananakit, so doon na sila takot. Sa akin kasi parang hindi sila medyo although mayaw-yaw ako, pero hindi ako yung pag na-high blood talaga ako, andyan na yung habulan, andyan na yung basta kilala na nila ako pag ako nagalit. Maingay lang talaga ako, sobrang ingay ako. Yun, kilala ko ng mga anak ko na as in, gaganon sila sa tainga nila, magtatagoin sila sa kumot, sa ang ingay, mama, ganon yun sila. So, yun na guys, ang ko kay Bilal na tinatamad na siya mag-school, gusto niya mag-asawa, excited siya sa buhay niya para lang makapunta sa abroad. Hindi alam, hindi nire-research ang paano maging asawa, paano maging bumuhay ng pamilya. Sabi ko, kung mag-asawa ka, paano matulungan agad ang mga parents mo? Imagine mo, merong mga maintenance ang mama mo, magkano ang maintenance ng papa mo, ng mama mo. Sinabihan ko talaga siya, kinausap ko siya. Hindi porke, ganyan ang edad mo, pwede ka na mag-asawa. Sabi ko sa kanya, isipin mo muna, ang mga magulang mo, tulungan mo kahit kunting panahon man lang, magtrabaho ka kahit kunting panahon, para lang sa maintenance namin, Bilal. Wag yun agad mag-asawa ka kasi bata ka pa eh. Tingnan mo yung uncle mo, 30 years old na, ikaw 16 ka pa lang, 30 years na yung uncle mo, hindi pa nag-asawa, tapos ikaw yung nasa utak mo, ganyan na. Magtrabaho ka muna, gagawan mo na kami ng bahay, gagawa muna tayo ng sarili nating bahay, sabi ko sa kanya. Kasi yung uncle mo, 30 years old na, ang inuna nila bahay. So, ikaw din, gumaya ka. Wag yung wala kang pangarap, andyan lang yung mag-a-abroad ka. For what ka mag-a-abroad? Ang abroad, puro trabaho yan. Tingnan mo yung dalawa mong uncle doon na nandoon. Nagsisi sila. Dito sa Pakistan, life is very easy. Doon, wala halos tulog doon. Puro trabaho pag nasa abroad ka. Yan ang itanim mo sa isip mo. Hindi yung puro abroad, yung bunganga mo, aalis ka. Yan ang sabi ng uncle mong dalawa. Puro trabaho doon. Makabakasyon lang sila dito. Yun ang pahinga nila. Yun, every 5 years, makabakasyon sila dito ng 1 month, 2 months, ganun lang. Pagbalik doon, trabaho na naman. Ang ini-invest nila is mostly bahay talaga dito. Bahay, mga hayop, ganyan. So, yun na guys. Napahaba yung aking may interview pa ako sa Radyo Bumbo Bigan. Thank you for watching. Subscribe our YouTube channel, Rosana Elias, and please follow our Facebook page, Rosana Elias and Second Wife. Thank you. God bless everyone.